Guys, gusto mo bang matuto kung paano tayo mag-install or magkabit ng IBC tank? Mayroon akong tatlong IBC tank dito na ginawa kong water bank. Kailangan namin ng water bank na ito upang gamitin sa pagdilig sa aming mga garden at pangdagdag sa aming mga fish pan. Mahalaga na matuto ka kung paano ito gawin, guys. At isi-share ko sa inyo ng buong-buo ngayon step by step kung paano ko ito ginawa. Lalo na pag tatlong IBC tank kung paano mo siyang gawing pariho ang level ng tubig. Bali guys, ang isang IBC tank ay naglalaman po siya ng 1,000 liter na tubig kung ito ay mapuno. So meaning meron akong tatlong IBC tank dito, so kaya kong mag-ipon ng 3,000 liters na tubig. So ito ay quite enough na para sa aming mga garden at sa aming mga fish pan sa pang-araw-araw na pagdidilig namin. So mamaya guys, papakita ko to sa inyo kung paano ko ito pinapagana at lalo kung paano ko ito binuo na magkakapantay-pantay ang kanilang level ng tubig. Ang IBC tank na po pala na ito guys ay special ang trade nito sa dulo ng kanyang gate valve. So hindi po tayo nakakabili ng pangdugtong nito kung kaya ginawaan ko na lang ito ng paraan. So ito na yung gate valve niya guys. So kung mapapansin nyo, number 40 na female thread ang dinugtong ko dyan para lang ma-connect po yan natin yung tatlong IBC in one line. So para magpare-pareha yung level ng kanyang tubig. So dahil nga hindi sila compatible, ang ginawa ko dyan guys is nilagyan ko lang muna siya ng sealant. Yung nilagay ko na sealant dyan guys, yung may kakayahan sa underwater na super adhesive. At pagkatapos ay hinigpitan ko na nga ito at pagkatapos kong hinigpitan ito, matapos ng ilang araw na ikabit ko ito ay super success naman kahit hanggang ngayon wala siyang leak. So I think is pwede nyo yan gayahin, no? Kasi hindi tayo makakabili ng pangdugtong noon kasi special nga yung thread na para doon. So habang pinapatuyo ko pa muna yung silicone guys, gumawa na po tayo dito ng foundation niya. So simple lang ang aking ginawa dito guys, nag-file lang ako ng brakes na para pagpatungan ng tatlong IBC tank natin. So imagine niyo na lang guys na ang ipapatong dito natin is 3,000 liters na tubig, so dapat ito ay solido. So dahil na-experience na namin yung before noon na aming tangke na nilagay lang namin sa lupa. Kaso lang nga nung binaha yung Hong Kong dito ay nasera siya. So kung kaya ngayon minabuti namin na lagyan ito ng magandang foundation at kailangan ito nakasimento at flat ito para maging stable ang ating water bank nang hindi na masira pa. Fast forward tayo. So dito nakapatong na siya guys, no? So dito kung mapapansin nyo guys, nakaseries lang yung ating connection mula IPC1 and 2 and 3. Nakaseries yan guys. Ang reason yan kung bakit natin na-series yan para yung level ng tubig magpantay-pantay siya. Meaning kung aangat yung level ng tubig is aangat sila ng pantay-pantay. Pag bumaba is pantay-pantay din silang bumababa. Okay, so kung mapapansin nyo guys, number 40 yung ginamit natin na pipe dyan kasi number 40 lang talaga yung magkasya dyan. So, gray pipe ang ginamit natin guys kasi yung gray pipe is mas matibay yan kaysa doon sa puti. At dito sa dulo ng ating piping, naglagay na rin ako dito ng valve na kung saan ay pwede tayong mag-drain ng tubig dito kung just in case kailangan natin linisin ng ating water bank. At naglagay na rin dyan ako ng reducer guys kasi dyan na ako kumuha ng supply papunta doon sa pump. So ginamitan ko ito ng reducer dahil yung pinaka main piping natin is number 40 at yung number ng ating pump is number 25. So ang pump na ito, ang trabaho nito guys is mag-supply doon sa ating garden at sa ating mga fish pan pangdagdag ng tubig. At ang trabaho naman ng pump na ito ang pump na humuhugot ng tubig para ibabato niya dito sa ating tatlong water bank. So, of course, nilagyan din natin yung ating water bank ng floating switch para naman pag napuno or na-reach niya yung isiset natin na level ng tubig ay automatic itong mag-o-off. At pag bumaba po yung level ng tubig na doon sa isineset din natin na level ng tubig ay kusa din po itong mag-off. So, meaning is fully automatic po ito.
mag-on siya pagka kulang na yung tubig at pagka napuno na is mag-off din siya. At ang pump din na ito na nagsusupply papunta sa ating garden at sa ating fish pond ay may sarili din itong floating switch. Kasi mayroon din tayong isiniset na level ng tubig dyan na pag bumababa ay automatic po itong mag-o-off para maiwasan ng pump na ito ang mag-failure. Kasi po pag halimbawa sa anumang kadahilanan na bumaba yung level ng tubig at na-drain ang ating water bank ay magpipilyor po yung pump dahil wala na siyang masisip-sip na tubig. So, isinadya talaga to nating isinit up ng ganito. Naglagay tayo ng dalawang floating switch para talaga to make it sure na ito ay fully automatic. Kumbaga, hindi mo na to dadalawin pagkatapos mong ma-install ito. Dadalawin mo na lang ito for preventive maintenance ka na lang. So, yun po yung mga purpose nito, guys. At ang pump na ito ay equipped din ito ng automatic pump control. Ang trabaho ng automatic pump control guys, ito yung nagdidetect ng pressure ng tubig. So ibig sabihin pag ginagamit namin yung tubig doon sa ating garden, is automatic po ito nag-o-on dahil lumuluwang yung pressure ng tubig kasi ginagamit nga. Pag ino-off mo naman yung tubig doon sa my garden is automatic din po ito mag-o-off dahil dito sa automatic pump control. Kasi ito yung nagdi-detect ng ang pressure ng tubig. At ganoon din yan sa aming mga fish pond. Ang aming mga fish pond din guys is mayroon din siyang mga water balancer. So yung water balancer yun yung nagbabalance ng tubig mula sa supply at doon mismo sa tubig ng ating fish pond. So meaning ang trabaho ng mga water balancer ng fish pond is pag na-detect ng water balancer na bumababa yung level ng tubig ng fish pond, is mismo na yung water balancer is nag-o-on na yun. So pag nag-o-on na yun is mag-o-on din itong pump kasi itong pump na ito ay siya yung nagsusupply ng mga water balancer ng aming mga fish pond. So imagine mo yun guys, hindi mo na kailangan bantayan yung inyong pump para i-on at i-off at hindi mo na siya kailangan bantayan para isiguro na may laman pa yung yung water bank mo, or kung kailangan ba dagdagan yung tubig ng water bank mo or kailangan bang bawasan. So lahat po yun guys is automatic na. So yun yung sinasabi ko guys na pag na-install mo ito, malaki talaga ang time na masisave mo guys, no? Kasi babalikan mo na lang ito kung just in case na sira or for preventive maintenance na lang. So, yun guys, sana nag-enjoy ka sa video na to. Feel free to comment down below at ngayon sasagot na ako sa lahat ng mga inquiries nyo or inyong mga katanungan. Maraming salamat.